is more on the commercial side. So it's facilitating the movement of maritime trade. And you know very well that 1/3 of the seafarers around the world are Filipinos. And a robust shipping industry in the Philippines and in worldwide will be good for the employment of seafarers. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bibiyahe papuntang Germany at Czech Republic para sa state at working visit. Pagpapalakas ng maritime at labor agreements lalagdaan. Magiging hamon din yung pag-recover ng labi. Kaya't pagdarasal pa rin natin na maisagawa ito ng maayos. Dahil as of 4 p.m. kahapon, may sunog pa sa barko na tinutupok. So, may challenge talaga yung pag-salvage at yung paghanap ng labi doon sa barko. Mga labi ng dalawang Pilipinong tripulante na nasawi sa pag-atake ng Houthi rebels sa Gulf of Aden hindi pa nare-recover ayon sa Department of Migrant Workers. O di mahirapan yung mga tao, mahirapan lahat ng sumasakay ng PNR, mahirapan. Biyahe ng Philippine National Railway sa Metro Manila pansamantalang suspindido simula sa March 28. Tigil operasyon, maaaring tumagal ng 5 taon. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, tumaas sa 2.15 million ayon sa Philippine Statistics Authority. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ngayong Marso. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Hindi pa rin nakukuha ng mga otoridad ang mga labi ng dalawang Filipino seafarer na nasawi sa missile attack ng Houthi rebels sa isang barko sa Gulf of Aden kahapon. Ayon sa DMW, isinasa ilalim na sa salvaging ang merchant vessel na inatake ng mga rebelde at umaasang matatagpuan din ang labi ng dalawa nating kababayan. Samantala, kinumpirma rin ng ahensya na nasa mabuti ng kalagayan ang 10 pang Pilipino na crew ng barko, habang nasa stable na ring kondisyon ang 3 pang napaulat na sugatan sa insidente. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Magiging hamon din yung pag-recover ng labi. Kaya't pagdarasal pa rin natin na maisagawa ito ng maayos. Dahil as of 4 p.m. kahapon, may sunog pa sa barko na tinutupok. So, may challenge talaga yung pag-salvage at yung paghanap ng labi doon sa barko. Pahirapan pa rin ang pag-recover sa mga labi ng dalawang Pilipinong tripulante na nasawi matapos ang missile attack ng Houthi rebels sa isang merchant vessel sa Gulf of Aden. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, ngayong araw ay isa sa ilalim sa salvaging operation ng nasabing barko, kung saan naroroon pa rin ang katawan ng dalawang Pilipino at isang Vietnamese na nasawi sa insidente. Inaasahan natin na within today magkakaroon ng significant na pag-uulat ang shipping company, ang ship owner patungkol dito. Paliwanag ni OIC Kakdak, tinamaan ng missile ang fuel section ng barko, kaya agad na sumiklab ang apoy sa lugar na kinaroroonan ng mga tripulanting nasawi. Nung nakapanayam ko yung mga tripulante kagabi, ang sabi ay nando doon sa area ng cabin area at ng mess hall yung tinamaan at nando doon yung dalawa. And engulfed in flames, yan ang exact word sa report. The place where they were sa barko was engulfed in flames at mahirap puntahan nung panahon na may emergency evacuation. Kahapon nakausap na ng DMW ang 10 Pilipino crew na nakaligtas sa insidente na dinala sa Djibouti Hotel sa East Africa. Tiniyak ng mga ito na nasa maayos na ang kanilang kalagayan. Habang nasa stable na ring kondisyon ang 3 pang Pilipino na sugatan sa insidente at patuloy na nagpapagaling sa ospital. Pinaplano na ng DMW na magsagawa ng emergency repatriation sa mga tripulante para agad makauwi ang 10 crew na nakaligtas sa insidente, habang susunod namang ipoproseso ang 3 nasugatan
Pero sa ngayon, wala pang timeline dito ang ahensya. They are all in stable condition. They are recovering and are in stable condition, and they can be repatriated soon as long as there is a medically fit to fly certificate forthcoming from the medical authorities in Djibouti. And most likely this will be a medical repatriation process that they will all go through. Tiniyak naman ng DMW na mayroong tulong ang pamahalaan para sa pamilya ng mga Pilipinong tripulante, lalo na sa kaanak ng dalawang nasawing biktima. Rest assured, we have communicated with the families of the two seafarers, and meron ng assurances, fullest support and assistance, hand-holding throughout this difficult process that they are going through. And these are all based also on the directive of the President, who has given us a very, very clear signal and directive. Napawi naman ang pag-aalala ng asawa ng isa sa mga tripulanting nasugatan at nagpapasalamat sa patuloy na pagbibigay ng update ng pamahalaan sa kalagayan ng kanyang mister. At ngayon, kasalukuyan ng ginagamot sa Djibouti hospital yung aking asawa at nasa mabuting kalagayan na rin. At yung sabi, out of danger na rin po yung kanyang kondisyon. So maraming salamat sa agarang pagresponde. Sa ngayon, mahigpit nilang binabantayan ang sitwasyon para ma-monitor ang kalagayan ng ating mga kababayan na nasa Djibouti. Inaantay rin ng ahensya ang resulta ng isinasagawang imbestigasyon ng Maritime Security Forces at International Maritime Organization hinggil sa insidente. Ryan Lacanlale, UNTD News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinanggi ni Senator J.V. Ejercito na dahil sa bashing ng publiko, kaya nito binawi ang kanyang pirma para sa pagharang sa pagpapakontempt at pagpapaaresto sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Samantala, naniniwala naman ang isang mambabatas na napupolitika ang investigasyon ng Senado. Ito ang balita ni Harleen Delgado. I did not withdraw because of bashing. Sanay na ako dyan. It's a matter of doing the right thing. Walang kinalaman ng batikos ng netizens sa pagbawi niya ng pirma. Ito ang nilinaw ni Senator J.V. Ejercito matapos bawiin ang paglagda sa isang written objection para baliktarin ang contempt ruling laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy. Paliwanag nito, pumirma siya bilang reaksyon sa inanunsyo ng Department of Justice na magsasampa na ito ng kaso laban kay Kibuloy. Pero mas maigi na rin anya na mapakinggan ang panig ng religious leader laban sa mga alegasyon sa kanya gaya ng sexual abuse. Wala namang masama doon kung i-correct mo yung sarili mo, kung magbago ka ng decision. We are all human. And public perception is secondary. What is important is doing the right thing, di ba? So, tao lang naman po tayo Nagbabago rin ang isip natin. There are certain factors. Nakapagbabago rin anya ng kanyang desisyon ang pagkonsidera ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na payagan si Kibuloy na dumalo sa pagdinig online. Pangamba kasi ng senador, baka magkaroon pa ng kumusyon kapag inaresto si Kibuloy. I think that will be more practical. As long as sabi nga ni Sir Vincent, as long as he acknowledges the committee. Nag-alala din ako sa di ba? Sa safety issue, sa security, sa mangyayari. So, siyempre, may followers yan di ba? Mahirap kasi pag religion, may mga fanatics dyan. Di ba, nakita nyo naman siguro outside the Senate, sa liwasan, nagra-rally yung supporters niya. So, pag ganong may crowd kasi, anything can happen. Pag may nagkantsawan or Ayon naman kay Senator Robin Padilla, nirerespeto niya ang desisyon ni Senator Ejercito. Hindi naman itinanggi ni Senator JV na nakasama na niya si Kibuloy noong panahon ng eleksyon. Hindi naman ako nakahiram ng helicopter or anything like that. Pero siguro ba, pinaka-favor na siguro the mere fact that he received us warmly a few times. I admit that I was able to go to the prayer mountain a couple of times. Hindi man madalas, pero siguro twice, thrice in the nakailang elections na rin tayo. We don't deny that we know each other, that wala rin naman siya nagawang kasalanan sa akin. So, kaya lang, I think
He just has to face the music and hopefully he can give it every side. Yun lang yung sa akin. Para naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, napopolitika na ang investigasyon sa Senado. Nagiging political ang nagiging political. It's becoming political already dahil andyan naman yung kaso. Sige nga, mag-isip kayo. Anong in aid of legislation na makukuha natin dyan sa pag-imbestiga niya kung nakapile ang kaso? Meron bang pagkakamali ang DOJ sa kanilang ginagawang investigasyon at pwede natin makorek through legislation? Aminado rin si Senator de la Rosa na magkaibigan sila ni Quiboloy dahil parehas silang taga Davao. Pero tingin niya, hindi umano magagawa ng religious leader ang mga alegasyon dito ng pang-aabuso. Tayo, tao lang tayo, di ba? Nobody's perfect, no? Tao tayo, pwede tayo magkamali. Ang impresyon ko sa kanya is respetado siyang tao at hindi niya kayang gawin yung mga ganun na kababuyan na ina-allege sa kanya. Sa pagtingin ko sa kanya, hindi ko naman siya napupantayan 24 hours. Pero if you ask my opinion about him, he is highly respected. Ako mismo humahanga sa kanya. He is the son of God. So, least expected ko sa kanya na gumawa ng ganong offense. Sa ngayon, wala pang tugon si Senator Hontiveros sa mga pahayag ng kanyang mga kapwa-senador. Pero una na itong nanindigan na layo ng investigasyon na mapabuti ang mga batas na posibleng may pagkukulang, gayaan niya ng rape at labor laws at kung kailangan pa magpasa ng hiwalay na batas laban sa religious violence. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiwala si House Speaker Martin Romualdez na makakakuha ng sapat na boto sa Senate President Juan Miguel Zubiri para ipasa ang economic charter change. Ginawa nito ang pahayag matapos aminin ng liderato ng Senado na malaking hamon ang makakuha ng majority vote sa panukalang amyendahan ng saligang batas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ako naniniwala ko sa liderato ng Senado, lalo kay SP Mig Zubiri na kakayanin niya lahat at ikukumbinsin niya lahat ng mga kasama niyan sa Senate. Kumpiyansa si Speaker Martin Romualdez sa liderato ng kanyang counterpart na si Senate President Juan Miguel Zubiri. Kaugnay ito ng panukalang amyendahan ng economic provisions ng saligang batas. Mismo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang nagsabing ang Senado ang nararapat manguna sa panukalang economic chacha. Subalit kamakailan, inamin ni Senate President Zubiri na malaking hamon sa Senado na makakuha ng sapat na boto upang maipasa ang Resolution of both Houses No. 6, ang Senate version ng economic chacha. We understand the challenges pero the Senate has always lived up to the challenges. Magaling mga senador natin and I know that they know what's good for the Filipino people. Hindi tiyak ang kapalaran ng economic chacha sa Senado. Samantalang sa Kamara, sisimulan na ang plenary debates kaugnay ng panukalang economic amendments sa susunod na linggo. Samantala, iminungkahi naman ni dating Senador Gringo Honasan ang pagkakaroon ng dialogo sa pagitan ng House of Representatives at Senado kaugnay ng economic chacha. Anya, maaaring pag-usapan sa isang dialogo ang magkasalungat na bersyon ng Senado at House of Representatives sa panukalang economic amendments sa 1987 Constitution. Kabilang na ang issue kung magkasama o magkahiwalay bang boboto ang mga miyembro ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Wala hong masama na mag-usap-usap tayo. We have to do this together. We are exposing our strengths and weaknesses as a young democracy to temporary friends and allies. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho para sa buwan ng Enero ngayong 2024. Base sa latest report ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 2.15 milyon ang mga Pinoy na walang trabaho para sa January 2024. Higit 1 milyong mas mataas kumpara sa 1.6 milyon na unemployment na naitala noong December 2023. Dahil dito, umakyat sa 4.5% ang naitalang unemployment rate sa bansa para sa unang buwan ngayong taon, na mas mataas kumpara sa nakaraang 3.6%.
Bad news para sa mga customer ng Meralco. Magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang power distributor ngayong buwan ng Marso. Ang dagdag singil ay bunsod ng mataas sa transmission charge na aabot sa 0.02 per kilowatt hour. Nangangahulugan ito ng dagdag na 4 na piso para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour sa kuryente sa loob ng isang buwan. Dagdag na 6 na piso kung 300 kilowatt hour, 8 pesos kung 400 kilowatt hour at 10 piso naman kung umaabot ng 500 kilowatt hour ang konsumo. Samantala, good news naman para sa mga motorista, posibleng magpatupad ng panibagong oil price rollback ang mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo. Sa inisyal na pagtaya ng oil industry players, maaaring bumaba ng 20 hanggang 50 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 50 hanggang 80 centavos naman ang magiging bawas sa presyo ng gasolina at 20 hanggang 40 centavos na rollback sa kerosene. Ang panibagong oil price adjustment ay bunsod pa rin ng pabago-bagong demand ng langis sa China at Estados Unidos. Muling bibiyahe papuntang Germany at Czech Republic si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo, ilang araw matapos bumisita sa Australia. Ayon sa Department of Foreign Affairs, magkakaroon ng kasunduan sa pagpapalakas ng maritime at labor sectors sa dalawang European countries. Ito ang balita ni Dante Amento. The President will meet with the head of state and heads of government in Germany and the Czech Republic. Nasa Germany si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula March 12 hanggang 13 para sa isang working visit. March 14 hanggang 15 naman ay pupunta ito ng Czech Republic para naman sa isang state visit. Ayon kay Department of Foreign Affairs o DFA Assistant Secretary Maria Elena Algabre ng Office of European Affairs, layo ng pagbisita ng Pangulo na palakasin ang bilateral relations at kooperasyon ng Pilipinas sa dalawang European countries. May mga pipirmahang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Germany pagdating sa pagpapalakas ng maritime sector pero sa bahagi ng komersyo o pagnenegosyo. This is more on the commercial side. So it's facilitating the movement of maritime trade. And you know very well that 1/3 of the seafarers around the world are Filipinos. And a robust shipping industry in the Philippines and in worldwide will be good for the employment of seafarers, Filipino seafarers. Samantala, isang kasunduan naman sa Czech Republic ang nakatakda rin na pirmahan na si sentro naman sa labor sector. Partikular na rito ang ligtas na pagmamigrate, mapangalagaan ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipinong manggagawa sa kanilang bansa. The Czech Republic has expressed its interest to encourage more Filipinos to participate in the labor market. In fact, they have announced a yearly quota for Filipinos starting this May of 10,000 Filipinos who may enter the Czech Republic for work. Pag-aaralan din ng pamahalaan na magkaroon ng pag-uusap pagdating sa defense. Inaasahang dadalo din ang Pangulo sa Business Forum kasama ang mga kilalang business leaders. Dito iha-highlight ng Presidente ang oportunidad ng pamumuhunan ng Germany at Czech Republic companies sa Pilipinas. Sa mga kumukwestiyon naman kung hindi ba pagsasayang lang ng pera ng taong bayan ang madalas na pagbiyahe ng Pangulo, ayon sa pamahalaan, ito ay bahagi ng security and economic agenda ng gobyerno. The President international engagements is of course in support of his development agenda, security, economic, that will redound to the benefits of our countrymen. And for Germany and the Czech Republic, the visit will focus, as we have said earlier, in strengthening partnership with like-minded countries in Europe, especially the promotion of a rules-based international order. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ititigil na muna ang pagbiyahe ng mga tren ng Philippine National Railway sa Metro Manila simula March 28 ayon sa anunsyo ng Department of Transportation. Tatagal ng 5 taon ng tigil operasyon dahil sa gagawing konstruksyon ng North
South Commuter Railway Project. Ito ang balita ni JP Nunez. Ito na ang biyahe ng PNR sa buong Metro Manila po itong March 28. 5 taon pong nakasara yan. Imbes na maintenance lang, pagsapit ng long holiday sa katapusan ng buwan, ang mga istasyon ng Philippine National Railway sa Metro Manila ay tuluyan ng isasara sa loob ng 5 taon. Ang huling biyahe ng tren ay sa March 27 na lamang at simula sa March 28, wala ng tren ng PNR ang mag-ooperate sa mga istasyon mula sa Governor Pascual sa Malabon hanggang Tutuban at hanggang sa Alabang sa Muntinlupa. Kapag sinimulang isara ang mga istasyon ng Philippine National Railway sa Metro Manila simula sa March 28, hindi muna ito magagamit sa loob ng 5 taon upang bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project na magdudugtong ng biyahe mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna. Kapag natapos ang North-South Commuter Railway Project, inaasahang mas magiging ligtas, kumbinyente at mabilis na ang biyahe ng PNR. Ang susunod na biyahe ng PNR, makikita po na ating mga kababayan, ibang PNR na. Nasa taas na po, elevated na po. Katulad ng Line 1, Line 2 at Line 3. Mas mabilis, mas modelo. Hindi na po mechanical, kundi electric trains na po. Bilang contingency plan, nakipag-ugnayan na ang PNR sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Mayroong mga bagong ruta ng bus ang bubuksan mula sa Tutuban hanggang Alabang para sa alternatibong masasakyan ng mga commuter. Nakapost sa social media page ng PNR ang mga ruta ng bus, designated bus stop at mga oras ng biyahe. Samantala kung ang mga regular na pasahero ng PNR ang tatanungin gaya ng mga nag-aangkat ng produkto sa Maynila at mga estudyanteng araw-araw pumapasok, mas mahihirapan silang mag-commute at mas mapapagastos sa pamasahe kapag nagtigil operasyon ang PNR. Inaasahan din nilang mas magiging matagal ang kanilang mga biyahe dahil magpapalipat-lipat sila ng sasakyan kumpara sa PNR na isang diretso lang ang biyahe at hindi naiipit sa mabigat na traffic. Wala tayong magagawa, ganun lang. Mag-jeep na lang, mas mabilis ito eh. At saka pagdating mo doon, malapit ka na sa uwian mo. O di mahirapan yung mga tao. Mahirapan lahat ng sumasakay ng PNR, mahirapan. Kasi wala nang diretsyo na sasakyan. Matatraffic pa. So dati po kasi kung wala po akong naaabot ng PNR, jeep lang talaga or bus ang sinasakyan ko. So yun na lang din gagawin ko po. Ito kasi mura, diretso na. 120 pesos, malayo na yun eh. Pag nag-MRT, LRT ako, balikan 100 or less. Ganun. Dito, kung 20 papunta, 20 papalik. Mas mura siya. Ayon kay Undersecretary for Railways Jeremy Regino, kapag nagtigil operasyon ang PNR sa Metro Manila, dadalhin naman ang mga tren sa Bicol at doon na muna gagamitin. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ilang mga taga-oposisyon na ang may plano umanong tumakbo bilang senador sa susunod na taon. Samantala, si Senator Risa Ontiveros na ang tumatayo umanong leader ngayon ng oposisyon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ngayong midterm elections, ang tatakbo ay si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Bam Aquino at si Attorney Chel Jokno. Yun yung mga napag-uusapan. Ilang mga personalidad ang napipisil ng oposisyon na maging kandidato nila sa 2025 midterm elections. Ayon kay former Senator Antonio Sonny Trillanes IV, muling tatakbo sa Senado sina dating Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino, habang susubok ulit makakuha ng pwesto sa Senado ang human rights lawyer at dating senatorial bet na si Attorney Chel Jokno. Si dating Senador Trillanes naman, mas malamang umano na susubok tumakbo sa lokal na posisyon. Wala tayong sinasarang pinto. Ang sinasabi natin, ito yung direksyon. So, sabi ko nga last time, mga 99% na.
Nang matanong kung may plano na ang oposisyon para naman sa presidential elections, ay wala pang binigay na impormasyon si Trillanes. Ngunit ipinakilala nito na si Senator Risa Ontiveros ang kanilang kasalukuyang leader. Masyadong malayo na yon, pero sa ngayon yung grupo namin ay ang leader namin ay si Senator Risa Ontiveros. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Very stable na ang kondisyon ni dating First Lady Imelda Marcos. Ito ang siniguro ng kanyang pamangkin na si House Speaker Martin Romualdez. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng groundbreaking ceremony para sa Philippine Cancer Center sa Quezon Avenue, Quezon City, kaninang umaga. Si dating First Lady Imelda Marcos ay nakatatandang kapatid ng ama ni House Speaker Romualdez na si former Leyte Governor at Philippine Ambassador to the United States, Benjamin Romualdez. Nasa ospital at under observation na lamang ang 94-year-old na ina ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos i-confine dahil sa slight pneumonia at lagnat. I understand that nag-normalize na yung temperature niya, but siyempre under observation kasi meron siyang konting pneumonia sa isang lang, pero very stable and she's recovering. Maraming salamat sa concern ko ninyo. Binigyang pagkilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mahalagang papel at kontribusyon ng mga kababaihan kaalinsabay ng selebrasyon ng International Women's Day. Sa isang pahayag, binigyang pagpapahalaga ni PBBM ang kakayahan at pagsasakripisyo ng mga kababaihan sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng ating lipunan. Muli namang nanawagan ng Presidente na tigilan na ang karahasan at diskriminasyon sa mga kababaihan at sa halip ay bigyan sila ng pagrespeto. Bukod sa Presidente, nagpaabot din ng kanyang mensahe si Vice President Sara Duterte. Sa kanyang video message, sinabi ng Vice Presidente na isang pagkakataon ang International Women's Day para ipagmalaki at ipagdiwang ang kahanga-hangang kontribusyon ng kababaihan sa pagsusulong ng isang malayang bansa. Gayunman, panahon din anya ito upang tukuyin at pag-usapan ang sanhi ng kasawian at hirap ng mga kababaihan gaya na lamang ng karahasan at trahedya. Nariyan din ang mga ina ng mga kabataang inaranasan at biktima ng panlilinlang ng NPA na hanggang ngayon ay nawawala o di kaya umuwi nang wala ng buhay. Huwag din natin kalimutan ang mga ina, asawa o kapatid ng mga pulis at sundalong nagbuwis ng buhay para matiyak lang na ligtas tayo at ang ating bayan. Marami tayong magagawa para sa mga kababaihan. Makiisa tayo sa mga biktima, isulong natin ang sapat at angkop na edukasyon para sa publiko, tulungan ang mga grupong tunay na tagapagtanggol ng karapatan at kapakanan ng mga kababaihan. Suportahan natin ang mga batas para sa kababaihan. Samantala, narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Jack Del Campo mula sa Chester, United Kingdom. Jack, sa kasalukuyan, ano ang tulong ng Britain para sa mga Palestinian na naiipit ng giyera sa Gaza? Yes, magandang araw sa inyo dyan, Monica. No? As of now, nasa 87 million pounds ang ikinumit ng United Kingdom in aid doon sa Palestinian territories. No? And alam naman natin na pinapadaan ito through the commercial organizations katulad na lamang ng United Nations. Pero out of 87 million pounds na commitment, 16 million pounds ang naipadala through UNWRA. Pero naipatigil ito noong January habang gumugulong yung investigasyon doon sa sinasabing ilan sa mga staff ng UNWRA ay posibleng sangkot doon sa Hamas attack noong Oktubre, noong nakaraang taon. Yes, Monica. Sige, Jack, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig.
Inihayag ni US President Joe Biden ang planong pagtatayo ng isang temporary port sa Gaza para sa paghahatid ng international humanitarian aid sa war-torn territory. Ginawa ng American Chief Executive ang pahayag sa kanyang State of the Union address. Ito ang balita ni Sonicos. A temporary pier will enable a massive increase in the amount of humanitarian assistance getting into Gaza every day. Ipinagutos ni US President Joe Biden sa US military ang pagtatayo ng isang temporary pier sa Gaza Strip para sa humanitarian aid ng Palestinians na apektado ng digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel. Ginawa nito ang pahayag sa kanyang State of the Nation address. Hinikayat din ng Pangulo ang Israel na hayaang makapasok ang humanitarian aid sa Gaza at proteksyonan ang humanitarian workers. And Israel must do its part. Israel must allow more aid into Gaza to ensure humanitarian workers aren't caught in the crossfire. Dagdag pa ni Biden, naniniwala siya na tanging two-state solution lang ang re-resolba sa problema sa pagitan ng Israel at Palestine. Binalaan naman ito ang Kongreso at ang mga mamamayan sa panganib na kinakaharap ng demokrasya sa loob at labas ng bansa. My purpose tonight is to wake up the Congress and alert the American people that this is no ordinary moment either. Not since President Lincoln and the Civil War have freedom and democracy been under assault at home as they are today. What makes our moment rare is that freedom and democracy are under attack both at home and overseas at the very same time. Muli ring hinikayat ni Biden ang Kongreso sa pagpasa ng Bipartisan Border Security Bill. We can fight about fixing the border or we can fix it. Dagdag pa nito, hindi dapat gamitin bilang political chip ni dating Pangulong Donald Trump ang border bill na una lang sinang-ayunan ng mayorya ng mga senador at Congress maging ng Republican leaders. Tinalakay din sa huling State of the Union address ni President Biden sa kanyang termino ang pagpapalakas ng kanyang administrasyon sa ekonomiya ng bansa, pagpapasa ng semiconductor chip law at iba pa. Tinuligsa rin ng incumbent President si Trump sa mga naging pahayag nito gaya ng pagpayag sa pag-atake ng Russia sa isang NATO ally at pagpapahinto ng pagpasa sa Bipartisan Border Security Bill. Inaasahang maghaharap sina Trump at Biden sa general presidential election sa darating na November 2024. Sonicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Napilitang mag-emergency landing ang isang United Airlines flight na mula sa Houston, Texas at patungo ng Fort Myers, Texas, USA. Ito ay matapos magapoy ang isa sa mga engine ng 21-year-old Boeing 737. 15 minuto matapos umali sa Houston's Bush International Airport. Ligtas naman ang mahigit 160 pasahero lulan ng eroplano. Nibisigahan na ng Federal Aviation Administration ang insidente. Bati naman sa United Airlines, bunso nito ng engine issue. Tinamaan ng panibagong mass bleaching event ang Great Barrier Reef sa Australia. Ito ang ikalimang pagkakataon sa loob ng 8 taon na naitala ang matinding pinsala sa UNESCO World Heritage Site. Ito ang balita ni Hazel Kaisip. The aerial surveys are showing us that we now have widespread, often called mass coral bleaching across the surveyed reefs. Kinumpirma ng Australian officials na apektado ng panibagong mass bleaching event ang iconic na Great Barrier Reef. Nangyayari ang coral bleaching o pagputi ng bahura kapag masyado nang mainit ang tubig sa dagat. Nagiging acidic ang tubig at umaalis ang mga algae sa coral. Oras na mawala ang algae, manghihina ang coral at malaki ang posibilidad na ito ay mamatay. Kapag namatay ang mga bahura na nagsisilbing pangitlugan at nursery ng mga lamang dagat, maaapektuhan din ang mga isda. Panglimang pagkakataon na ito ng malawakang pinsala sa UNESCO World Heritage Site sa loob ng 8 taon.
Babala ng mga scientists, kailangan ng agarang climate action upang maisalba ang Great Barrier Reef. This continues to be an unfolding event and follows on from similar reports of coral bleaching on reefs around the world that have come about as a result of elevated sea surface temperatures, primarily driven by climate change, but amplified by the effects of the current El Niño event. Nasa 2,300 kilometro ang lawak ng Great Barrier Reef sa northeast coast ng Australia. Ito ang pinakamalaki at isa sa may pinaka-biodiverse ecosystem sa mundo. Mahigit na sa 40 taon kabilang sa World Heritage Site ng UNESCO ang Great Barrier Reef. Subalit babala ng ahensya, nasa ilalim na ito ng seryosong banta ngayon. Azel Kaisip, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nawawala sa Japan ang nasa 900 luxury watches na halos $13 million o 724 million pesos ang halaga. Ito ay matapos na magsara ang website na nagpaparenta ng mga mamahaling relo at batay sa ulat, tumakas patungong Dubai ang owner nito. Nakatatanggap ng monthly deposit fees ang mga may-ari ng Rolexes at yung pang mamahaling timepieces sa pamamagitan ng pagpapahiram nito sa Osaka-based Tokyo Match. Naglabas na ng arrest warrant ang Tokyo Police laban sa may-ari nito dahil sa hinihinalang pagbebenta ng mamahaling relo. Nakuha na ng CCTV ang close encounter ng isang 12 taong gulang na batang lalaki sa Maharashtra, India. Nasa office room ng isang wedding hall at sa Nashik district ang bata at abala sa cellphone nang biglang pumasok ang isang leopardo. Dali-dali tumuyo ang bata, umalis ng kwarto at inilak ang pinto. Agad namang rumisponde ang mga pulisya at ang opisyal ng Forest Department matapos turukan ng pangpakalma ang hayop. Ay din na ito sa kagubatan. Bata sa anak ng isang security guard sa wedding hall ang bata. At yan ang mga balitang mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jeff De Ocampo. Magandang gabi. Tapos na umanong mag-imbestiga sa kaso ng drug war dito sa Pilipinas sa mga investigador ng International Criminal Court o ICC ayon sa isang dating senador at kritiko ng nakaraang administrasyon. Posible rin anya maglabas na ang ICC ng warrant of arrest laban sa dating presidente sa kalagitnaan ng taon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Yes, nakapasok sila noong December. Kinumpirma ni former Senator Antonio Sonny Trillanes IV na nakapasok na ng Pilipinas ang International Criminal Court o ICC. Ayon kay Trillanes, tapos na ang investigasyon at nakuha na ng ICC ang kanilang mga kailangan. Dagdag pa nito na sa dami ng ebidensyang nakuha, ay isang madaling kaso ito para sa ICC. Ngayon, dun sa sinasabi ni President Marcos na hindi magko-cooperate dahil walang jurisdiction. So, that's true. Pero tapos na yung investigation. Nakuha na ng ICC, kailangan nilang makuha without necessarily the government cooperating. So, it's done. This should be the easiest case to try ng ICC kasi overwhelming yung ebidensya. Hindi rin aniya maaaring pigilan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ICC sa kanilang investigasyon patungkol sa war on drugs ng nakaraang administrasyon dahil hindi naman persona non grata ang mga ito. Inihayag din ni Trillanes na maaaring lumabas ang warrant of arrest para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kalagitnaan ng taon. Marami tayong mga paraan para makalap yung impormasyon na yan. Yun po, ang tansya, late second quarter of this year. Nilinaw ni Trillanes na hindi nila ito tinutulak na matuloy dahil sa personal na galit sa dating Pangulo, kundi para mabigyan ng hustisya ang mga nadamay sa drug war at magsilbing babala sa iba. Ginagawa natin ito para hindi na to
maulit in the future. Na walang mag-aspire na, let's say, aspiring na politiko dyan na pagka naging presidente someday, sasabihin niya, gawin ko nga, i-purge ko nga itong mga society na walang consequence because they believe they can. Diba? So, kailangan maparusahan ito si Duterte para magtanda lahat ng mga iyan. Umaasa ang dating mambabatas na mahahayag ang lahat ng nangyari sa nakaraang administrasyon tungkol sa laban sa iligal na droga sa oras na lumabas na ang warrant of arrest mula sa ICC laban kay Duterte. Sa ngayon, wala pang bagong reaksyon ang kampo ng dating presidente hinggil sa mga pahayag ni Trillanes. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinabubuksang muli ng Court of Appeal sa Manila Regional Trial Court ang dalawang kaso ng self-confessed drug dealer na si Kerwin Espinosa. Ito ay may kinalaman sa illegal possession of illegal drugs at illegal possession of firearms. Taong 2020, inabswelto ng hukuman si Espinosa sa naturang mga kaso. Pero ayon sa Appellate Court, may mga procedural lapses sa paghawak ng RTC sa kaso dahil hindi naman na-consolidate ang mga ito at sa isang kaso lamang nakapagpresenta ng ebidensya ang prosekusyon. Katwiran ng CA na napagkaitan ng karapatan sa due process ang prosekusyon dahil hindi nabigyan ng pagkakataon na ipresentang buo ang kanilang ebidensya at nagkaroon din ng grave abuse of discretion o pag-abuso sa kapangyarihan ng korte. Dahil dito ay magtatakda muli ng pagdinig sa mga kaso ang korte. Wala pang pahayag dito ang mga abogado ni Kerwin at maging ang Department of Justice. Ngayong nakararanas na ng tagtuyot ang ibang lugar sa bansa, nagpahayag ng kahandaan ng Philippine National Police para tumulong sa mga water utility company kaugnay sa pagtitipid ng tubig. Ito ang balita ni Leia Ilagan. May direktiba na rin po yung ating SILG, si Attorney Benhur Abalos, for the local police po to coordinate po with their respective LGUs kung paano po makakatulong ang PNP to mitigate the effect po ng El Nino. Inatasan na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang Philippine National Police na tumulong sa mga local government units sa paglalatag ng mga paraan para makatipid sa paggamit ng tubig. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa mga water utility company para tumulong upang madisiplina ang mga kababayan natin na mahuhuling nagsasayang ng tubig. Ang naturang hakbang ay bunsod na rin ng nararanasang tagtuyot sa ilang probinsya sa bansa. Ready po palagi ang PNP na mag-provide ng assistance po, particularly law enforcement assistance po if the need arises. Ipinaalala din ng pambansang pulisya sa kanilang mga tauhan ang matagal na nilang pulisiya na energy at water conservation. It's just a matter of reiterating and reminding them na kung may mga sirang tubo sa inyong mga station, dapat i-repair po yung para hindi nasasayang po yung tubig. Ang ilang local government units sa Metro Manila may mga paraan na para makatipid sa tubig. Meron tayong rain harvester facilities na kung saan yung tubig ulan naman ay hindi nasasayang kundi nagagamit natin para sa yung mga hindi iniinom na tubig, yung panlinis halimbawa ng mga kasangkapan o kagamitan ng ating pamahalaan, yung mga truck na ginagamit, mga sasakyan, pandilig sa mga halaman, sa mga paaralan, sa mga toilet, palikuran, ito na yung ginagamit para sa water conservation naman natin. Ibig sabihin nun, kung baka sakaling may konting ulan, we can save all that water and that water will not go to waste and that water can be used towards productive use, no? Like drinking even. Kasi ngayon, nung nakita niya ako sa probinsya, walang mga running water, we really do drink rainwater na pinalinis lang natin, nilagyan natin ng tabletas. It can be done, no? Sana hindi naman umabot sa ganon. But nonetheless, this water that can be saved in our water catchments can be used for watering plants, for cleaning our dishes, maraming use yan, flushing our toilets, no? So, sa panahon ng El Nino, every drop of water counts. So we have to conserve water.
at all costs. Sa ngayon, pinag-aaralan na rin ng PNP ang pagkakaroon ng rain catchment facility sa kanilang mga tanggapan at kampo sa buong bansa upang makatulong sa pagtitipid ng tubig. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinapayuhan ng mga doktor ang lahat ng mga teenage girls na iwasan ang pakikipagtalik ng maaga dahil sa taas ang tsansang madapuan sila ng human papillomavirus na sanhi ng sakit na cervical cancer. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. So, ang cervical cancer ay cancer o pangit na bukol sa kwelyo ng matres. Simple as that, ganun lang po siya. Pangit na bukol galing sa kwelyo ng matres o cervix. Dahil sa virus na human papillomavirus o HPV, ay maaari nang magkaroon ng cervical cancer ang isang babae. Kaya't pinag-iingat ng mga doktor ang mga kababaihan na iwasan ang pakikipagtalik sa maagang edad, lalo na't kakaumpisa pa lamang ng pagkakaroon ng regla o menstruation. Ang number 1 na main cause ng cervical cancer ay HPV virus o ang pagiging persistently infected ng high-risk HPV o human papilloma virus. So bukod dun sa HPV infection, of course, may mga practices o yung mga kadalasang ginagawa ng ibang babae kaya sila yung mas at risk sa cervical cancer o cancer ng kwelyo ng matres, no? Such as yung pakikipagtalik at a very early age, no? Pag kunwari kakaregla pa lang, ilang taon, 2 taon after nung regla nakipagtalik na, so mas lapitin yan. Again, as I said, yung cervical cancer is sexually transmitted na virus, so HPV. So the more ka maraming partner, the more ka din at risk for cervical cancer. At hindi lang to babae sa lalaki, no? Pwede ring babae sa babae. Any sexual activity, no? It puts the patient at risk for cervical cancer. Payo ng mga doktor, sa edad na 9 hanggang 14 na taong gulang sa kababaihan, ay maaari nang magpabakuna ng anti-cervical cancer upang makaiwas sa sakit na ito. Number 1, no, sana mapabakunahan lalo na yung mga anak na babae ninyo, ages 9 to 14 years old, magpabakuna na ng anti-cervical cancer na vaccine. Pangalawa would be, of course, monogamy o isa lang sana yung partner. Talagang, nagiging practice na kasi sometimes na hindi lang isang partner, no? So, dun nagiging at high risk yung babae. Alamin ang iba pang detalye ukol sa cervical cancer. Manood ang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos nating kilalanin si Alfred Watermax sa kanyang garage tour, tampok naman ngayong linggo sa Manibela ang garage tour ni Reed Motovlog at road trip sa isang tourist destination sa Tarlac. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Nakilala bilang Reed for Speed, ang ating isa sa new co-host ng Manibela, si Reed Motovlog. Naging malapit siya sa puso ng masa dahil sa mga nakatutuwa at nakaaaliw niyang mga motovlog. Memorable na lang siguro yung first time kong makipag-meet sa mga subscribers ko sa Shell Pugon nun. So yun ang pinakamasaya para sa akin kasi baguang vlogger lang ako pero ang dami nang sumuporta sa akin. Ipasisilip niya sa atin ang ilan sa kanyang mga big bikes at maging paborito niyang gamitin. Bukod sa pagmotorsiklo, hilig din ni Reed ang camping at off-road adventure. Dahil mahilig po tayo sa adventure, hahanap tayo ng lugar ngayon para pasyalan.
At gamit natin ang ating Kawasaki Z1000R. Kaya naman isa sa grief-inspired na pasyalan sa Tarlac ang aming ding napuntahan. Diba guys, ang ganda. Diba? Then makikita ninyo yung paligid, lalo na sa hapon or umaga guys. Kaya no, yan yung ginagawang kalsada ngayon. At may mga bundok, gubat, tahimik yung lugar. Kaya abangan ang garage tour natin kay Reed Motovlog ngayong linggo, alas 8:30 ng umaga, dito sa UNTV. Sabayan ding mapapanood sa Manibela YouTube channel. Brian Evangelista, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tinulungan ng UNTV News and Rescue ang isang senior citizen sa Butuan City matapos itong madulas sa loob ng kanilang bahay. Iniinda nito ang pananakit ng kanyang hita at tuhod. Nilapatan din ng paunang lunas ng isang miyembro ng UNTV Rescue ang magkaangkas na nagtamo ng mga sugat matapos silang sumemplang dahil sa mga nagkakarera sa Tanay Rizal. Ito ang balita ni Hazel Fuerzas. Nagburot ang tuhod. Okay. Ipagawas na sila daan, ma'am. Nirespondehan ng UNTV News and Rescue Team ang tawag mula sa Butuan CDRRMD kaugnay sa isang senior citizen na nagkaroon ng injury matapos itong madulas sa kanilang bahay sa Rosewood, Villa Cananga, Butuan City, kagabi March 7. Iniinda ni Mina Saludsugat, 68 years old, ang pananakit ng kanyang kanang hita at tuhod. Sulod pa ba? Awa man siya inong kay nasa kakay man ako dayon siya. Paingkod siya, paingkod? Oo. Ayon sa kaanak ng pasyente, tumama sa bakal ng kanilang motorsiklo na nakapark sa labas ng kanilang bahay habang nagpapahangin si Lola Mina. Hirap na rin siyang makahiga kaya kinakailangan siyang paupuin sa wheelchair upang madala sa ospital. Sinuri na rin ng rescue team ang vital signs nito upang masiguro ang kondisyon bago pa man ito dalhin sa pagamutan. Ayon sa anak nito, nadulas ang kanyang ina bandang alas 3 ng hapon habang ito ay nagpapahangin lamang sa labas ng kanilang bahay. Kaya siya na-slide siya. Mo din to nga nagsakit ang iyahang puan, ang iyahang tiil na naghubag na dayon niya. Wa na dayon siya ka tulog. Sige siya, nga ngut-ngut, sakit daw. Matong nitawag ko sa 117, mga 3:30. Sa hapon. Taod na siya? Oo, taod na siya. Sige, nagsakit, wag yung pagkawala. Kaya gihilot-hilot na sa kong papa, wag magyapon na ulian, hilak naman siya. Wag naman ko choice, kundi tawag na lang. Dinala si Lola Mina sa Agusan del Norte Provincial Hospital. Kaya mo tanggalin yung jacket mo, sir? Wait lang, sir. Tulungan kita. Konting case lang, Motorcycle accident naman ang nirespondihan ng isang miyembro ng UNTV News and Rescue sa Marilaki Highway, Tanay Rizal, mag-alas 12 kagabi, March 7. Gasgas sa mga kamay, paa at likuran ang tinamo ng magkaangkas na sina Ash Haro at Pau Buriga. Nakaagad namang nilapatan ng paunang lunas ng responder. Sir, ano pa po yung masakit sa inyo? Maliban dito sa likod. Hita. Sir, sa balikat mo, walang masakit? Dito, wala. Sa balakang, dito, wala. Ito sir, masakit. Check ko ha. Wala naman po siyang sugat, sir. Parang nabugbog lang. Nabugbog lang. Ayon sa dalawa, pabiyahe na sila pauwi ng magulat sa mga umano'y nagkakarera na nag-overtake dahilan para sila ay sumemplang. Matapos malapatan ng first aid, sinamahan ng responder ang dalawa sa biyahe para maalalayan. Sabayan ko kayo. Sabayan ko kayo. Hazel Fuerzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagkaalaman po, alam niyo po ba, merong hayop na kayang magbangko o mag-store ng similya sa kanilang katawan. Ang mga babaeng stingray ay kayang magbangko ng similya for future use. Ibig pong sabihin, gagamitin lamang nila ang similya kung sila ay handa na at gusto nang magbuntis.
Hindi po gaya ng mga tao na kapag nakipagtalik at handa ng babae, nabubuntis ito sa ayaw man niya o sa gusto niya. Actually, hindi lang po ang mga stingray ang may ganitong katangian. Meron ding ibang hayop na kayang mag-store ng sperm sa kanilang katawan. Kabilang dyan ang ilang ibon gaya po ng falcon. At maging ang mga pugo o quail, kaya ring mag-imbak ng similya at manganak kung kailan nila gusto. Pati po mga pagong, lizard, buhaya, kasama na rin ang ahas. Pero bakit kaya nangyayari ang ganito? Ayon sa mga eksperto, mag-aanak lamang ang mga naturang hayop kapag handa na sila at kapag maayos na ang lugar na pag-aanakan nila. Ibang-iba nga lang sa ibang mga tao na nag-aanak ng marami kahit walang matitirang bahay at walang naipong panggastos. Mas okay pala itong mga hayop naghahanda sa future ng kanilang mga anak. Sana po may natutuhan kayo at lagi tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Magsisimula na ang UNTV Volleyball League ngayong darating na linggo. Samantala, binigyang pagkilala sa Senado ang Senate Lady Defenders na nagwagi sa first season ng UVL at ang natatanging konsepto ng UNTV Sports. Ito ang balita ni Bernard Dice. Arangkada na muli ang UNTV Volleyball League ngayong darating na linggo, March 10, 2024, alas 12 ng tanghali sa Rizal Memorial Stadium. Noong Season 1, 6 na koponan mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan ang nagpakitang gilas pagdating sa volleyball. Ngayong Season 2, 8 teams na ang maglalaban-laban para ipamalas ang kanilang galing sa sports. At tulad ng UNTV Cup Basketball League, lahat ng team ay magwawagi ng cash prize na itutulong naman nila sa kanilang napiling beneficiary. Last season, ang AFP o Armed Forces of the Philippines Lady Gunner ang nakasungkit ng kampyonato. Bukod sa AFP Lady Gunner, nagbabalik ang Senate Lady Defenders, PNP Lady Patrollers, Judiciary Justice Servers at ang DFA Emissaries. Ang mga bago namang koponan na sasabak ay ang BFP o Bureau of Fire Protection's Lady Firefighters, Comelec Suffragettes at SSS Pension Protectors. Samantala, binigyang pagkilala sa Senado ang silver win ng Senate Lady Defenders sa UNTV Volleyball League Season 1. Inisponsoran ni Senator Christopher Bongo ang Senate Resolution 934 na nagbibigay pugay sa pagkapanalo ng grupo na aniyay nagbigay ng karangalan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Si Senator Go ang chairperson ng Senate Committee on Sports at isa sa team managers ng kuponan ng Senado. Kinilala rin ng Senador ang lahat ng bumubuo ng UNTV Volleyball League at ang advokasya ni Kuya Daniel Rason. Tumayo rin sa plenaryo si Senate Majority Leader Senator Joel Villanueva bilang co-sponsor ng resolution. In light of Women's Month this March, we celebrate the triumph of these women who exhibited the exemplary performance in the UNTV tournament. Maraming salamat din po sa ating mga kasamahan dito sa Senado na sumuporta po sa ating volleyball team. Nais ko rin pong magpasalamat sa organizers ng UNTV Volleyball League led by Kuya Daniel Rason. At hindi lang po sa volleyball, pati po sa basketball. Ang dami pong natutuwa and it promotes camaraderie. Kinilala rin ng Senado ang natatanging konsepto ng UNTV Sports na Liga ng Public Servants. Hindi lang sports ang bida, kasama din dito ang pagkakawang gawa. As Liga ng mga Public Servants has always been known for its charitable work through sports like basketball. Now the spirit of charity and sportsmanship has been expanded to include the field of volleyball. Sama-sama nating tunghayan at abangan ang pagtatagisan ng mga public servant para sa kanilang mga beneficiary.
Matatandaang noong Season 1 Finals, inanunsyo ni Kuya Daniel Rason ang ilang pagbabago para sa Season 2 ng Liga. By next season, dodoblihin na po natin ang papremyo para po sa UNTV Volleyball League. Kaya po, sa lahat ng mga sasali ay sana po ay mas higit na makatulong sa mga benepisyaryo na alam naman po natin na ito'y ginagawa ng ating mga public servants also to support yung kanila pong mga chosen na mga beneficiary. Ngayong season, sino kaya ang tatanghaling kampyon ng UNTV Volleyball League? Huwag palagpasin dito lamang sa UNTV, ang nag-iisang public service channel. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi man nakaabot sa target na championship appearance ay nagpasalamat pa rin ang 4 na kupunan na umabot hanggang sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 10. Kaya naman sa susunod na season, nangako ang mga ito na mas palalakasin pa nila ang kanilang team para sa hinahangad na championship. Nagbabalik si Bernard Darius. Sanders all the way and napunta kay Vergara. Rubio at the baseline, the short J is good. Nagpaalam na sa Liga ng Public Servants ang 4 na kupunan na hindi pinalad na makapasok sa semifinals. Hindi man nakamit ang target ng Season 8 champion DNR Warriors. Proud pa rin si Assistant Coach Attorney Norlito Eneran sa ipinamalas ng kanilang kupunan at coaching staff. Tinalo ng Ombudsman Grabbusters ang DNR Warriors sa knockout game sa quarterfinals sa pamamagitan ng 1 puntos lamang. Hands off to them. Ginawa nila talaga lahat ng kaya nila at makakaya for this game. So thank you so much sa mga players, coaching staff, sa lahat ng sumusuporta sa amin. Yung DNR management, talagang thank you so much at pasensya na kayo at kung hindi man namin na-meet yung expectations ng DNR community. Thank you so much pa rin sa pagsuporta sa amin. This is a journey at lahat naman ng paglalakbay may mga ups and downs. So isa ito sa mga down namin, isa ito sa mga nandito kami sa baba and naka-experience din naman kami nung nasa taas. So we accepted the fact that breaks of the game and basta lahat ginawa namin, wala kaming dapat ikahiya. Magkakamit ang DNR Warriors ng 200,000 pesos cash prize tax-free na ibibigay naman nila sa kanilang beneficiary na Environmental Sports Association Incorporated. Ang Season 6 champion Senate Defenders naman ay nangakong magba-bounce back sa susunod na season. Late na kasi nung ma-realize ng team na kaya namin makapag-compete. It was a little too late for us, di ba? Kita niyo naman, we had a good game against Ombudsman, DNR. Pero the tournament for us this season is up and down eh. Mas marami yung down kaysa up. So sana ma-address namin yan next season. Maraming salamat po sa supporters ng Senate Defenders, ang supporters po. So pasensya po, hindi tayo naka-advance sa semis. Pero we'll do better po next season. Diyan lang po kayo, suporta lang po. And napakagandang tournament po nitong UNTV. Naglaro ka na, nakakatulong ka pa. Ipagkakaloob ng Senate Defenders ang kanilang makukuhang cash prize na 200,000 pesos sa Cancer Bonds PH, Senate Spouses Foundation at Kite Foundation. Maging ang NHA, pinag-iisipan na paano pa patitibayin ang kanilang puwersa sa pagbabalik nila sa susunod na season. Mula Season 7, 8 at 9 ay nasungkit ng NHA ang 3rd place. Kaya naman target nila ang tila mailap na championship title sa Season 11. One is yung defense namin, especially yung rebounding namin, yung box out. 2 is yung offense namin, kailangan maging fluid at saka maging consistent yung mga shooters ko. Thank you kay GM Ty, kay Boss Charles, kay Boss Serge, sa mga nagsusupport sa amin, yung mga managers ng NHA, yung mga fans namin, yung mga empleyado, yung family namin, saka yung mga players.
Thank you sa support. We will be back by next year. Gagalingan pa namin para makuha na natin yung championship. Itutulong ng NHA Homemasters ang kanilang 200,000 pesos cash prize sa NHA Provident Fund. Samantala, hindi man nakapasok sa semis, itinuturing pa rin ng GSIS na best ang kanilang performance ngayong season. Tinapos ng GSIS ang kanilang kampanya with a big win sa quarterfinals. Expect a better and more aggressive and more willingness to win yung GSIS Furies for next year. We're going to be preparing as early as a few months before the tournament para we can give a better showing and move on from the quarters and maybe into the semis and give ourselves a chance to win a championship. Thank you for always supporting yung GSIS Furies. We'll be coming back stronger next year and we hope to see you in our games, especially next year when we get a better run going into a championship for the GSIS Furies. Ang kapisanan ng mga manggagawa ng GSIS ang napiling tulungan na GSIS Furies para sa kanilang matatanggap na 200,000 pesos na cash prize. Per Daddy's UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dito, pasa sa loob. Nice play. Mercado open and he puts it in. Bago po tayo magtapos ng isa na namang linggo, tayo ay mag-shoutout muna sa ating mga naging kausi ngayong araw ng Biyernes. Maraming salamat po kina Teresa Avendano Torres Frac, Charlene Maranya Nakwa, Irv Gapus, Eddie Tubal, at Zandro Matugas de la Serna, at may isa pa, Ondet C. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17 at versikulo 7 hanggang 8 na nagsasabi, "Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig at nag-uugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po at happy weekend!